Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Hulicam sa Maynila ang pananalisi ng isang lalaki sa customer ng fast food restaurant. Natangay ng suspect ang cellphone ng biktima at nasimot ang laman ng kanyang e-wallets. Panoorin ang balitang hatid ni Jomar Presto para wag maging biktima. Kuha yan sa loob ng isang kainan sa Tondo, Maynila kahapon. May kita ang dalawang babae na magkausap. Maya-maya, isang lalaking naka-blue ang pumwesto sa katabing upuan. Habang nag-uusap ang dalawa, sumempo ang lalaking naka-blue. Mabilis na tinangay ang cellphone na nasa mesa. Agad siyang lumabas ng kainan. Ang isa sa mga babae umalis na rin. Napagalamang kasabwat pala siya ng lalaking kumuha ng cellphone. Bago ang insidente, may kita silang nakapwesto malapit kung saan nakaupo ang target na magkaibigang sales agent. Nang tumayo ang babaeng nakaitim at naiwan sa mesa ang kanyang cellphone para kunin ang order na pagkain, kumilos ang magkasabwat. Lumapit sa mesa ng naiwang sales agent hanggang masalisihan na. Ayon sa biktima, nagtanong ng direksyon ng babae. Hindi raw niya napansin na iniwan ng kaibigan ang cellphone nito. Nagtatanong kung saan daw papuntang pretil. Akala ko din po dayo siya, kaya sinagot ko po ng maayos. Yun pala, salisin na pala yun. Gamit ang app na track ang nakuhang cellphone hanggang sa Jacinto Street na ilang metro lang mula sa kainan. Sinubukan nila itong puntahan pero naputol na ang GPS. Abot daw sa 50,000 pesos ang halaga ng natangay na cellphone. Na-access din daw ng mga salarin ang kanyang mga e-wallet at nasimot ang laman ng mga ito na abot sa 20,000 pesos. Yung pera po kasi kailangan din po kasi namin yun since uuwi din kasi kami ng province. So yun po, kasi wala na po kasi talagang natira sa akin. Yun lang po talaga. Inaalala niya ngayon baka magamit ng mga salarin ang kanyang pangalan at accounts para makapambiktima ng mga kliyente. Pag may nag-message sa inyo tapos gamit po yung pangalan ko, wag niyo na lang pong replyan. Baka hingian po kayo ng ng pera or kahit ano po. Naipagbigay alam na ng biktima sa mga otoridad ang nangyari. Karamihan po kasi ng mga ganyan nananalisi dyan po sa mga fast food o kaya sa mga mall po, kailangan po talaga doble ingat po. Patuloy ang backtracking sa mga CCTV para mahanap ang mga salarin. Jomer Presto nagbabalita para sa GMA News. Isa ng bagyo o tropical depression ang binabantayang sama ng panahon na nagmula sa West Philippine Sea. Pinangalanan niya ng pag-asa na bagyong Esther, ang ikalimang bagyo sa bansa ngayong 2026. Namataan po yan mahigit 200 kilometro west-northwest ng Itbayat, Batanes, kaninang alas 8. Taglay nito ang hangin na aabot sa 45 kilometers per hour. Mula po kaninang madaling araw, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes. Asahan doon ang malalakas na ulan na may pagbugso ng hangin sa mga susunod na oras. Tumutok lamang dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. bulletin ng bagyong Esther. Dahil magiging napakaalon, pinapayuhan pong huwag munang pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa mga dagat sakop ng Batanes, Ilocos Norte at Ilocos Sur, maging sa western seaboard ng Babuyan Islands. Sa mga susunod na oras, maulan sa extreme northern Luzon. Posible po ang heavy to intense rains na maaari magdulot ng baha o landslide base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Uulanin din ang iba pang panig ng bansa. Magpapatuloy po yan sa weekend, partikular sa northern Luzon, lalo na bukas. Mataas din po ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila hanggang weekend. Ngayong Biyernes, inaasahang magla-landfall ang bagyong Esther sa Taiwan. Umaga bukas, posibleng nasa labas na ng PAR ang bagyong Esther at tutumbukin naman ang Japan. Nahatak pa rin ng bagyo ang hanging habagat na nagpapaulan sa iba pang bahagi ng Luzon. Mas makakaasa ang nalalabing bahagi ng bansa sa maayos na panahon pero posible pa rin po ang mga local thunderstorm. Matinding pagbaha ang nararanasan sa ilang lugar sa bansa dulot ng masamang panahon. Sa Cagayan de Oro, abot tuhod na baha ang naranasan sa barangay Tagpangi matapos ang malakas na pagulan. Dulot daw yan ang pag-apaw ng katabing ilog papunta sa mga bahay at pananim. Pahirapan tuloy ang pagtawid ng mga residente papunta sa lungsod para magtrabaho at maghatid ng mga produkto. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa pagbaha. Apektado naman ang biyahe ng mga motorista dulot ng pagbaha sa ilang kalsada sa Tagbilaran, Bohol.
Ang ilan sa mga motorista, pinilit ng sumuong sa baha para makarating sa pupuntahan. Apektado rin dyan ang ilang malalapit na bahay. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm at habagat ang nagdudulot ng pag-ulan sa ilang lugar sa bansa. Sa ibang balita, may mensahe ang Malacanang mula kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa gulo sa liderato ng Senado. Umayos kayo. Unang-una, yung internal problems ng Senado, dapat sila muna ang mag-sort out nito. Sila ang mag-settle ng anumang issues na kinapapalooban ng Senado. But as far as... Sinabi yan ng Malacanang matapos mapag-abot ni na DILG Secretary John Vic Remulla at Senador Robin Padilla kahapon na nauwi sa Tulacan. Kasama ni Padilla noon si Senadora Pia Cayetano at 18 nagpakilalang dating sundalo para sa isang hearing kahapon. Muling iginiit ni Senador Alan Peter Cayetano doon na siya pa rin ang lehitimong Senate President. Sabi naman ni Senador Sherwin Gatchalian na siya ang acting Senate President habang wala pang ibinobotong bagong Senate President. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, liderato ni Gatchalian ang kinikilala nila. Si Gatchalian din daw ang upong acting Senate President sa State of the Nation Address ng Pangulo sa Hulyo. Planong iakyat ng Partido Demokratiko Pilipino sa Korte Suprema ang issue ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon sa PDP, panis at bulok na ang ginamit na batayan ng Gatchalian Block nang magdeklara ng quorum nitong Miyerkules. Paraan nila ipilit ang ipangangatwiran na sapat ang kanilang bilang para magpalit ng Senate leadership. Binigyang din nila na 13 pa rin ang kinakailangan para sa maghalal ng bagong liderato na ayon nila sa saligang batas. Ito raw ay kahit pa raw absent, merong may sakit, nakakulong o nasa ibang bansa. Nauna nang iginiit ni Senador Win Gatchalian na alinsunod sa konstitusyon ang kanilang ginawa. Arestado ang isang Amerikanong number 2 most wanted sa Angeles, Pampanga. Nakipagtalo at nakipangbuno pa ang dayuhan ng arestuhin ng mga pulis sa isang hotel sa Barangay Balibago. Inaresto ang lalaki dahil sa patong-patong na kaso na paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at Safe Spaces Act. Nang suriin ang kanyang cellphone, doon daw nakita ang mga video at litrato ng ginawang pambabastos umano ng lalaki sa ilang estudyante at senior citizen. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Huli kam sa Mangaldan, Pangasinan, tumatawid sa kalsada ang babaeng yan nang masalpok siya ng motorsiklo. Nakaladkad pa ang 67 anyos na biktima. Natumba naman ang magkaangkas na sakay ng motorsiklo. Dinala sa ospital ang biktima na nasawi kinabukasan. Sumuko sa mga otoridad ang rider at inako naman daw ang responsibilidad sa nangyari. Mainit na balita, pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ng hospital arrest kay dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan para sa kasong plunder. Pero hindi pinayagan ng Anti-Graft Court ang hiling ng kampo ni Bonoan na i-confine siya sa isang pribadong ospital. Ayon sa kanyang mga abogado, nasa isang pribadong ospital ngayon si Bonoan para sa isang procedure at hiniling sa korte na manatili roon. Sa halip, pinayagan siyang manatili sa PNP General Hospital sa Camp Crame, Quezon City. Inatasan din ng korte ang doktor sa PNP General Hospital na magsumite ng independent medical evaluation kay Bonoan. Kapag daw pwede nang i-discharge si Bonoan, ililipat siya sa New Quezon City Jail kasama ang mga kapwa-akusadong sina Senador Jingo Estrada at 3 dating opisyal ng DPWH. Nahaharap si Bonoan sa kasong plunder kaugnay sa 573 million pesos na umunay kickback sa flood control projects. Pumalag ang ilang personalidad na pinangalanan sa pulong ng Cayetano Block na tumanggap umano ng mali-maletang pera kaugnay sa flood control projects. Kabilang po dyan ang ilang dati at kasalukuyang mambabatas at senador at pati isang pari. Balitang hatid ni Ian Cruz. Ang humarap sa pagdinig ang mga dating sundalo na naging tauhan umano ni dating Congressman Zaldico. Kasama nila abogadong si Attorney Levy Baligod. Ayon sa mga dating sundalo, nagsimula ang pagde-deliver ng mali-maletang pera mula nang maupo bilang House Appropriations Committee Chairman si Ko hanggang sa mawala siya sa poder.
Sabi ng isa sa kanila, 3 hanggang 4 na beses kada linggo sila nagde-deliver ng maletang may pera. Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million. Pesos. Pesos po, Your Honor. Yung medium, Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po. Ilang personalidad ang nabanggit nilang tumanggap umano ng male-maletang pera. Si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures. Nakapaghatid rin daw sila sa Ilocos. Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos. Sir. narinig mo lang. Baka naman baka naman hindi totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver? Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Gate, sir. At si Sergeant Tubay po ang kasama ni Boss Saldi na pumunta doon sa Ilocos. May mga retrato pa ng eroplano? Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Ayon kay Belnard Tube, tabing ilog ang pinuntahan nilang bahay pero hindi niya tsak kung lawa ito o dagat. Doon ma'am sa letter U na bahay ma'am kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po may yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya at saka ni... So nakapasok pala kayo? Yes po. Tinanong pa ni Senadora Amy Marcos kung may nakita ba silang opisyal sa Ilocos. Si Kong Sandro, then na next po si President, then si First Lady po yung dumating nag-dinner po sila ni Kong Saldi. May dala kayong mga maleta. Iniwanan ninyo doon? Yes po yun. Kanino po? Nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh. Binasa ni Cayetano na nakasaad sa affidavit ng mga dating sundalo na kasama sa nahatira ng maleta si Senador Tito Soto noong panahon ng kampanya noong 2024. Nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. In-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami. Inungkat din ni Cayetano kung bakit nakasama sa listahan si Senador Erwin Tulfo. Nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium. Maraming mambabatas din ang nabanggit na karamihan mga prominenteng figura sa mga investigasyon ukol sa mga confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na si Bicol Saro Representative Terry Ridon. Si Terry Ridon, sir. Nakita ko, sir, na yung sasakyan niya, BMW yun, sir. Terry Ridon yung congressman ngayon. Yes, sir. Ilang maleta naman ang binigay mo? Isang maliit din, sir. Idinawit din nila ang ilang miyembro ng Makabayan Bloc at si ML Party List Representative Leila de Lima. Pero yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Leila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yun po yung... siguro po may lapses po kami dyan kasi, Your Honor, nung Napagkamalan niyo siyang congresswoman nung panahon na yon? nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, congresswoman na po kasi siya. kasama rin daw sa nahatira ng pera si Father Flavie Villanueva na kilalang tumutulong sa pamilya ng biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng war on drugs. Ang palasyo, hinamon ang mga nag-akusa sa Pangulo na patunayan ang mga aligasyon. Pakita mo na nila ebidensya, madali kasi magturo. Tinawag naman ni Senador Tito Soto na bogus investigation in aid of destabilization ang pagdinig. Anya, ang nabanggit na pangalang Mark na umano'y executive assistant niya na tumanggap ng pera ay namatay noon pang 2015. Binigyang diin niyang hindi pa senador mula 2022 hanggang 2025. Pumalag din si Senador Erwin Tulfo
sa akusasyon sa kanya kasinungalingan daw ito. Kaya kahit si Gumban ay nalilito, partikular niyang pinuna ang paiba-iba umanong bilang ng maleta at halagang laman nito na binanggit ni Gumban. Hamon pa ni Tulfo, magkita-kita na lang sa lehitimong Blue Ribbon Committee hearing. Kabilang ang 18 Marines sa inimbitahan ni Tulfo sa pagdinig sa Lunes. Si Tulfo ang chairman ng Blue Ribbon Committee sa kabilang paksyon. Itinanggi rin ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang mga aligasyon. Pagdidiin ni Trillanes, hindi siya tumanggap ng pera mula sa dating mamabata sa si Zaldico para ibigay sa ICC o sa anumang rason. Dahil daw dito kaya muling maghahain ng kaso si Trillanes. Dati na rin sinabi ng ICC na di sila tumanggap ng pera kanino man kaugnay ng mga kaso dito sa Pilipinas. Itinanggi rin ng mga kongresistang binanggit ang mga aligasyon. Kasi nangalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadyao, no? Kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala pong dineliver sa akin na kahit ano pong maleta. Wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya akong bigyan ng pera. Itong ginagawa po nila ay para lamang i-discredit yung mga miyembro ng prosecution. Ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. So dito kitang-kita na yung pagsisinungaling nila. Sabi naman ni Congressman Pepito Alvarez, ang pagdawit sa kanya ay posibleng may kinalaman daw sa hindi niya pag-endorso sa impeachment complaint laban sa Pangulo. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang andito sa cellphone ko, gusto nyo makita, na kung maaari daw endorso ko. Nung hindi ko inendorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Ayon naman kay Congresswoman Jervy Luistro, layon lang ng aligasyon na sirain ang kanyang kredibilidad. Muli ring iginiit ni Congresswoman Leila de Lima na wala siyang tinanggap na pera, mapasamaleta man, paper bag o anuman. Nagkakabuhol-buhol na anya ang paratang laban sa kanya dahil imbento lang umano ang mga aligasyon. Tinawag naman ni Congressman Zia Adyong na political theater at pamumulitika ang ginagawang ito laban sa kanila. Naniniwala rin siyang sinadya ito para maging distraction sa papalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pinagsamang pahayag ni na dating Representatives Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel, tinawag nilang nakakahiyang kasinungalingan ang mga pahayag laban sa kanila. Walaan nila silang anumang proyektong pang-infrastruktura na inirekomenda o ipinanukala. Tugon naman ni dating Congressman Ace Barbers, sa korte na lang daw magpaliwanag ang mga dating sundalo. Political destabilization umano ito para malihis ang atensyon ng publiko sa impeachment ng bise. Naghain ng reklamong cyber libel sa Justice Department si Iloilo Representative Julian Baronda laban sa 18 nagpakilalang ex-Marines at sa kanilang abogadong si Attorney Baligod. Sabi pa ng kampo ng mambabatas, ang karapatan sa malayang pamamahayag ay hindi sumasaklaw sa anilay sadyang paglikha ng mga gawa-gawang aligasyon na ang tanging layunin ay sirain ang reputasyon ng iba, iligaw ang publiko at pahinain ang tiwala sa public institution. Dinipensahan naman si Father Flavie Villanueva ng organisasyong kanyang kasama sa pagtulong sa mga naulila ng mga biktima ng extrajudicial killings. Anila, hindi lang mali ang mga paratang kundi malisyoso, mapanira at walang katarungan para sa isang pari na tumutulong sa mga mahihirap at pamilya ng mga EJK victim. Hindi raw totoo ang aligasyong may delivery ng maleta malapit sa isang simbahan sa Mindanao Avenue dahil wala raw simbahan sa lugar na tugma sa description ng mga testigo. May sinimula na raw silang legal na hakbang para panagutin ng anilay mga piniling magsinungaling. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang mambabatas na pinangalanan ng mga nagpakilalang dating sundalo. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA News. Iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang impormasyong sinuhulan umano ni dating Congressman Mike Defensor ang 18 nagpakilalang dating sundalo. Kapalit daw yan ng kanilang pagtestigo na pinag-deliver sila ng male-maletang pera ni dating Congressman Zaldico sa iba't ibang personalidad. Ayon sa NBI, base sa affidavit ng partner ng anak ng isa sa mga nagpakilalang dating sundalo noong April 28, 5 milyong piso raw ang alok ni Defensor.
Nang bumalik ang informant at nagsumite ng supplemental affidavit noong May 6, sinabi niyang 350,000 pesos ang paunang bayad. Ipinasabpina na ng NBI ang 18 dating Marines at si Defensor. Bumuelta naman si Defensor at ilan sa mga nagpakilalang dating sundalo. Ganyan-ganyan ang ginawa nila noon kay Gutesa. No, sinabi nila, pinapirma nila na kami daw ni Marcoleta nag-offer ng pera para magsalita ng ganon. Huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Kung may pera po ako, naipagumot ko na po yun. Ipinatatawag ni Senador Alan Peter Cayetano si NBI Director Melvin Matibag para harapin si Mike Defensor at ang 18 dating sundalo. Sagot ni Matibag, hihintay niya ang sabpina mula sa anyay proper Blue Ribbon Committee. Huling weekend bago ang balik eskwela, 24 oras nang bukas ang mga tindahan ng school supplies sa Divisoria sa Maynila. Ang presyo po ng mga gamit pang eskwela sa balitang hatid ni Jomer Apresto. Hindi na nagsasara ang bilihan ng school supplies sa Ilaya Divisoria ilang araw bagong pasukan. Sa pwesto ng tinderang si Evelyn, shifting sa pagtitinda ang ginagawa nila. Sayang daw kasi kung magsasara pa, lalo't inaasahang mas marami na ang mamimili ngayon ng school supplies. Although mas malakas po ang pang-umaga dahil talagang sa umaga sa gabi rin kahit paano meron pa rin po. Kasi po mahirap din na mailigpit ito at saka talagang minsan po sa gabi yung mga biyahero po ng mga gulay, prutas, bumibili rin po sa amin. Pero kahit malapit na ang pasukan, hindi pa rin daw ganun kalakas ang bentahan ng mga ito. Kung presyo ang pag-uusapan, wala naman daw paggalaw dito sa ngayon. Nasa 20 pesos pa rin ang writing notebook, composition notebook, spiral notebook at yarn notebook. Kung gustong makatipid, mayroong mga bundle dito na nasa 180 pesos lang ang kada 10 piraso ng notebook. Ang pad paper mabibili ng 35 pesos habang nasa 55 pesos ang intermediate pad paper. Mayroon din silang bundle para sa iba't ibang klase ng papel na nasa 120 pesos lang. 40 pesos daw ang matitipid dito kumpara pag binili ng hiwalay. Pasok ang presyo ng mga yan sa inilabas na gabay sa pagbili ng school supplies ng Department of Trade and Industry. Sa price guide, hanggang 18 pesos ang kada piraso ng lapis, hanggang 21 pesos naman ang kada piraso ng ballpen. Ang eraser, hanggang 20 pesos ang kada piraso, hanggang 69 pesos naman ang sharpener o pantasa. Bukod sa murang school supplies, mayroon din dito mga black shoes na nasa 150 pesos ang pinakamura, habang nasa 300 hanggang 500 pesos naman ang mga backpack. Sabi ng mga nagtitinda, kung maraming bibilhin, may discount pa rin naman na makukuha sa kanila. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Happy Friday mga mare at pare! Invited ang lahat bukas sa renewal of vows ni na Pepito at Elsa sa part 2 ng anniversary special ng Pepito Manaloto. Sa hinaba-haba ng 16 years na tawanan at kilig sa longest kapuso running sitcom, sa altar pa rin naman ang tuloy. Save the date para sa forever again moment ng mag-asawang Pepito at Elsa. Chika ng bidang sina Michael V. at Manilyn Reynes, must watch ang mga mangyayari bukas. Since hindi nyo nakita yung totoong wedding nila nung araw kasi wala pang mga cameras nun, wala pa silang budget para sa coverage, ngayon meron. Noon medyo Gipit, kapos. Ngayon talaga namang pinaghandaan rin naman ni Pitoy. Oo, at ng mga bata. Invited naman, pero ang tanong, makakarating kaya ang BFF ni Pepito na si Patrick? Matatandaang nag-viral ang gumaganap kay Patrick na si John Fair nang umattend sa maling kasal na akalay sa co-star nilang si Micoy Morales. Abangan yan bukas ng 7:15 p.m. Bago ang Pepito Manaloto, mapapanood din simula bukas ang original Kapuso game show na The People Have Spoken. Samahan sina Heart Evangelista at Sean Lucas sa laro ng Pulsuhan. This Sunday naman ng 7:15 p.m. Simula na ng tagisan ng Gen Z singers sa The Clash Teens. Sasabak na sa Clash Arena ang Soundwave Squad, Blazing Gen Z at Next Gen Power. Mainit na balita, sa unang pagkakataon ngayong 2026, bumagal ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa.
Ayon sa Philippine Statistics Authority, 6.8% ang inflation rate nitong Mayo kumpara sa 7.2% noong Abril. Bagaman bumagal ang inflation nitong Mayo, ito pa rin ang ikalawang pinakamataas na inflation rate ngayong 2026. Sabi ng PSA, kabilang sa mga nag-ambag sa pagbagal ng inflation nitong Mayo, ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Ngayon din ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng ilang pagkain, gaya ng gulay, isda at karneng baboy. Batay rin sa datos ng PSA, nasa 8.4% ang inflation sa bottom 30% o pinakamahihirap na household nitong Mayo. Bahagyang mas mababa kumpara sa 8.5% noong Abril. Ang inflation nitong Mayo ay mas mababa kaysa sa forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 7.1 hanggang 7.9%. Itataas ulit sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong Biyernes. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, magsisimula yan mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Nasa 2,608 megawatts lang ang available capacity sa mga power plant habang 2,379 megawatts ang peak demand. Ibig sabihin ng yellow alert, manipis ang reserbang kuryente na posibleng magkulang sakaling magka-emergency. 3 malalaking coal power plants sa Visayas ang hindi available sa ngayon. Inalmahan ng Senate Media at ilang grupo ng mga mamamahayag ang sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na bayaran ang karamihan sa mga taga-media sa gitna ng hearing ng Cayetano Block sa Senado kahapon. Kayo pong mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Tinawag ng Senate Media na irresponsable at reckless attack ang mga pahayag ni Marcoleta. Kailanman na hindi raw dapat idinadamay ang mga mamamahayag sa anumang tunggalian, alitan o agawan sa kapangyarihan ng mga politiko. Hindi rin daw sandata ang media para gamitin ang isang kampo laban sa iba at hindi ito dapat maging collateral damage sa away politika. Ayon naman sa National Union of Journalists of the Philippines, taong bayan ang pinagsisilbihan ng pamamahayag at hindi interes ng anumang partisan group. Sabi ng Presidential Task Force on Media Security, dapat igalang ng mga opisyal ng gobyerno ang tungkulin ng media na mag-report ng patas at tama bilang mga watchdog ng accountability at katotohanan. Kalaunan, nagsorry si Marcoleta sa kanyang mga pahayag. Hindi ko po nila lahat. Maybe I had some frustrations with PR. Pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganun. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari. Kausapin po natin ang bagong talagang Senate Blue Ribbon Committee Chair ng Gatchalian Block na si Senador Erwin Tulfo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Thank you, Connie. Correction po. Wala na pong Gatchalian Block, Cayetano Block. It's just a majority block headed po by Acting Senate President Win Gatchalian. Yes, minority block po yung kabila. Yes, yan po ang nabanggit din na kinikilala ng Malacanang at ng House of Representatives, sir. Pero ito nga ho, ano ho ang masasabi ninyo? Kasi sa hearing na ginawa ho kahapon, o pagpupulong na ginawa dyan sa Senado sa pangunguna po ni Senator Cayetano? Hindi po may tatawag o may tuturing na hearing po yung Ms. Connie kasi nga yun po ay parang media forum or press conference nila dahil hindi po siya official, hindi po siya recorded, wala pong recorder doon, wala pong stenographer, wala pong prib, yung members po ng Senate media para maging official po yun. Sila-sila lang po yun. Pagkatapos, wala po talaga. It's unofficial dahil diniklara po ni Acting Senate President Gatchalian na all employees po kahapon work from home dahil nga doon sa napipintong gulo na ini-expect kahapon ng umaga. At pagkatapos ako din po, diniklara ko bilang Blue Ribbon Committee Chair na Monday po ang totoong hearing po ng totoong Blue Ribbon Committee. Okay, so ito nga po, nabanggit din ho ng isa sa mga 18 sundalo kahapon ang inyo pong pangalan. At nabanggit nyo na rin ho na kayo ho'y magkakaso. Ano ho ang mga balak nyong ikaso? Libel po, ang definitely ang kakaso po natin, sagutin po nila yan kasi
Ewan ko po, I'm sure, hihingihan po sila ng patunayan nila kung totoo po nagbigay po sila ng... Madali na lang kasi ngayon, Miss Connie, magturo na magturo eh. Kahit sino pwedeng ituro eh. Ang problema dyan, is it backed up by evidence? Sa ebidensya lang po tayo. Ang problema kasi ngayon, Miss Connie, pag may nagsalita, kahit na ika nga, hindi sa Blue Ribbon, kahit saan, sa social media, mag-Facebook page live ka lang dyan, yari ka na, sisiraan ka ng kapitbahay mo, wala kang magagawa. Kaya nga po siguro pag nagsettle na po lahat ng ito, kailangan po siguro palakasin itong mga penalty po sa mga ganitong mga kaso, mga problema. Kasi parang wala pong pangil. Kaya kahit sino-sino na lang damuho pwedeng magsalita po dyan. At kanina ho nabanggit din po ni Senator Kiko Pangilinan sa aming pong interview rin sa DZBB na maaring pag-usapan kung sakasakali ho sa Lunes bilang kayo ho ay nabanggit din dito sa 18 na dating Marines na naiugnay ho dito sa maleta daw na pera. Maaring ba talaga na ibigay nyo ho sa inyo pong Vice Chair yung pagtatanong pagdating po naman sa issue dyan sa inyo? Definitely. Nabanggit ko na po yung kay Senator Kiko Pangilinan dahil siya po yung vice chair ko. Di siya po magtanong. At pagkatapos po, tayo po ay hindi kung kailangan. Pag-usapan po namin bukas yan kung kailangan pa po ng presence ko. Siguro definitely, magbibigay po tayo ng opening statement. At pagkatapos, hayaan na po natin si Senator Kiko ang mag-handle po ng question and answer, investigation. Pero kailangan ko pang nandoon po siguro kasi po pag kailangan po ng approval po ng committee chair, pag issuehan po ng isa-cite po ng contempt yung mga nagsisinungaling po ng mga testigo or yung mga invited guest po na hindi mag-a-attend, iko-compel po sila mag-attend sa susunod ng hearing. Pag hindi pa po, then we will cite them for contempt. Okay. Ano ho ang inyong take naman dahil sa kabila ho nga ng pagkilala ng Malacanang at ng House of Representatives po sa bagong mayorya, hindi pa rin ho kinikilala ni Senator Cayetano at ng kanya pong mga kasama yung inyo pong Senate Blue Ribbon Committee na pinapamunuan? Well, okay lang ho yun. Kung tutusin po, meron po kaming quorum. So, ang importante po ay kinikilala po kami ng ehekutibo, ng legislatura, yung aming pong counterpart, ang lower house, ang judikatura, ang judiciary. So entonces po, under sa executive naman po, yung mga law enforcement agencies, yun po ang importante. So kahit ano pa pong yaw-yaw nila, wala po silang pinaghuhugutan na authority dahil hindi po sila kinikilala. Problema dito, Connie, kung hindi ka kinikilala ng executive, ng judiciary, tapos yung kapwa mo legislative, ano ka pa? Di ba? Di wala kang saysay. Maingay ka lang dyan, daldal ka ng daldal, pero wala kang magagawa. Okay. Speaking of magagawa, meron ho bang mga limitations ang kawalan po ng Senate President sa ngayon, dahil ito nga ho ay bakante? Wala po sa tingin ko po, wala. But I will have to check. I will have to go back. Kukonsulta ko po sa grupo and then I will review the rules po. Ang sinasabi lang po kasi doon, 13, you need to have a Senate President, to elect a Senate President. 12, you can dislodge the Senate President. Pero you cannot not approve or vote or appoint Senate President na wala kulang sa 13. So, kaya nga po, si Sen. Win Gatchalian is Senate pro tempore lamang po. But he's the acting Senate President right now in the absence of a Senate President. And how will this affect po yung impeachment court? Wala, may quorum po kami. Mas maganda siguro, tinitingnan ko na rin po kung hindi sila mag-a-attend. Kami yung 12, 10 na lang sila. Alam niyo ba, mas mapapabilis ang paggawa ng mga batas. Dahil wala nang kukontra, wala nang chatter, walang talkies na gano'n, na magsasalita na wala namang saysay, katuturan. Mas maganda po yung 12 siguro. Mabilis po yung trabaho nung kaysa meron kang 10 na questionin ka na wala namang kapupulutan ng mga katanungan. So, tuloy po yun. Yung impeachment po, meron po kaming quorum kahit di po sila mag-attend. Di bahala po sila sa taong bayan. They have to explain how come they don't want to attend the trial, Ms. Con. At dahil nasabi nyo nga ho na illegal yung pulong kahapon, ano naman yung magiging effect ng mga sinabi po ng dating sundalo? Hindi ho ba sila sakop ng privilege communication na?
Wala po kasi po hindi naman po recorded po 'yon. Walang entry po sa Senate po namin na mga book. So wala pong saysay maski manumpa sila hanggang gusto nila, wala po 'yon. Ano gagawin po nila doon? Report, magsasabit sila sa report. Alam po ni Senator Cayetano, alam po ni Senator Marcoleta, walang saysay yung hearing kahapon. Ibigay man nila sa ombudsman 'yon, hindi po tatanggapin 'yon dahil hindi po authorized yung hearing po na 'yon, yung hearing-hearingan pala. Bagkos yun pa isang media forum lang or circus, what have you. Pero wala po talaga, wala pong legal basis po yun. Okay, so in other words, hindi po sila magiging immune sa mga kaso kung sasampahan po sila? Ay, opo. We're planning. I'm planning to file libel charges po doon po sa mga gumawa-gawa ng mga kwento. Titignan ko pa po kung sino pa po pwede makasuhan. Pinag-aaralan po ng abogado ko. Okay, ito naman po, yung sentimiento rin ninyo dahil kayo ay dating media personality rin bago ho kayo maging senador. Ano ho ang masasabi nyo dun sa sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na karamihan daw sa mga media ay bayaran? Lahat po yata ng media nadamay po doon, kaya nasaktan din po tayo. Marami tayong kaibigan pa rin sa media. Kaya nga nag-text po ako doon sa isang Senate reporter. Sabi ko, hindi ba kayo gagawa ng statement para barahin yung matanda na yan? Sabi nila, meron na, Sen. Erwin, gumagawa na po kami, babasahin na lang po mamaya. Pagkatapos siguro, medyo naisip-isip po ni Senator Marcoleta na, oops, medyo nagkamali ako, yung bibig ko walang control, hindi ko na, mas mabilis yung bibig ko kaysa sa utak ko. So, binawi niya po. Pero, nagpalabas na rin po National Press Club, kinukundi na po nila yung sinasabi, inaakusahan ng mga corrupt ang media, lalo na po dyan sa Senate. Yung pinapatamaan niya po yung Senate media. Nako, talagang mali po yun. Kaya po sa Monday po, sana mag-attend po siya, tatanungin ko siya, saan mo pinaghuhugutan yung sinasabi mo na corrupt ang mga media, ipaliwanag mo sa amin. Pagkatapos tatanungin ko rin po yung head po o yung representative ng Senate media na nagko-cover sa Senate para mag-comment po siya, mag-react doon sa sinabi ni Senator Marcoleta. Okay. Sa inyo pong pangungunahan ng hearing sa Lunes, sir, meron na hubang mga nakapag-confirm? Particular na ho doon sa 18 sundalo, sabi ay 6 ang inyo pong naimbitahan. Ano na ho ang update ninyo? Yung mga pinadala na po namin, yung si Speaker Martin Romualdez through the Secretary General po ng House, pinadala na po namin invitation. Noong Wednesday po, sinabi namin na invited po siya pero ma-move yung hearing sa Monday, which is the day after tomorrow. Yung mga Marines din po, sinabihan po namin, pati sila Attorney Baligod, sila Senator, dating Congressman Mike Defensor, inibitahan po namin. May mga congressman po nagpahayag po, katulad po ni Congressman, dahil alam niyo po, hindi naman po recorded yung nangyari kahapon dahil media forum lang yun. Si Congressman Alvarez willing to join us tomorrow. Ganoon din po si Congressman Adjong. Gusto niya pong mabigyan ng oras, so iimbitado rin po sila. Yung mga congressman po na gusto pong magsalita, pati po si Father Fabic po ay gusto pong magsalita po, invited din po, kampo. Open po ang Blue Ribbon para marinig po kayo ng taong bayan. Para may pahayag po ninyo yung inyong saloobin, yung inyong defense. Kasi mahirap po, pati ako nga, inatake. Madali lang po kasi ngayon, Ms. Connie, na gumawa-gawa talaga ng kwento. Kahit ikaw, kaya ingat po na baka maituro ka. Uso po ngayon yung turo-turuan. Alright. Maraming pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras dito sa Balitang Hali, sir. Thank you po, Ms. Connie. Senator Erwin Tulfo. Mga kapuso, malalaking papremyo ang naghihintay sa inyo sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Mahigit 6 million worth of prizes ang ipamimigay. Bumili lang ng products ng participating brands na makikita sa inyong screen. Kalakip ng inyong contact details, ihulog ang inyong entries sa drop boxes sa participating branches nationwide para sa tsansang manalo. 2 maswerteng winners ang mag-uuwi ng grand prize na tig 2 million pesos tax-free. Marami rin ang may chance na manalo ng cash prizes araw-araw at linggo-linggo. Hanggang August 7, pwedeng magpadala ng inyong entries, mga kapuso, kaya sali na. Para sa detalye at announcements, tutok lang sa GMA at official Facebook page at website ng GMA Promos.
Naglandfall na ang bagyong Esther sa southwestern coast ng Taiwan kaninang alas 10 ng umaga. Nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Taiwan pagdating po sa pagbabantay sa mga bagyo. Pero hindi ibig sabihin ay teritoryo na nga po ng Pilipinas ang Taiwan. Ayon sa Pag-asa, nananatiling tropical depression ang bagyong Esther. Namataan po yan 230 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Hindi pa rin po inaalis ang signal or wind signal number 1 sa nasabing probinsya. Asahan ang malalakas na ulan na may pagbugso ng hangin sa mga susunod na oras. Nahahatak pa rin po ng bagyo ang habagat. Dahil po dyan, asahan ang malalakas na ulan sa Zambales at Bataan. Nakataas ngayon sa mga nasabing probinsya ang Yellow Heavy Rainfall Warning. Posible po ang pagbaha sa mga mabababang lugar. Tatagal ang Yellow Rainfall Warning hanggang mamayang alas 2 ng hapon. Opisyal lang idineklara ng Pag-asa ang panahon ng tag-ulan. Paano nga ba nasasabi na tag-ulan na? Una riyan ang pagbabago sa hangin o wind pattern sa mga nagdaang araw. Kung dati galing sa silangan ng umiiral na hangin sa bansa, napalitan niya ng galing sa kanluran o kaya timog kanluran. Ito ang tinatawag na hanging habagat na karaniwang moist o basa at warm o mainit. Minsan nahahatak nito ng bagyo kaya lumalakas at nagiging prevailing wind. Aplikable ang mga deklarasyon ng tag-ulan sa Type 1 ginagamit sa areas o sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Pangalawang binabantayan ng Pag-asa ang dami ng ulan sa mga monitoring stations sa bahaging yan ng bansa. Sa 5-day period, dapat may maitalang 25 mm na ulan o higit pa sa maraming monitoring stations. Sa tatlong magkakasunod na araw naman, dapat may kahit 1 mm na ulan kada araw. Ang onset ng rainy season ngayong 2026 ay hindi nalalayo sa mga nagdaang taon. Karaniwang second half ng Mayo hanggang first half ng Hunyo ginagawa ang deklarasyon. Kahit tagulan na, posibleng tumigil ang ulan ng ilang araw kapag may monsoon break o pansamantalang paghina ng habagat. Ito ang Explainers by GMA News. Mabuti nang malinaw. Handa nang magpakilig ng mga Pinoy abroad si sparkle artist Michael Sager. Papunta si Michael sa Toronto, Canada para mag-perform sa Pinoy Fiesta and Trade Show 2026 na magsisimula bukas June 6. Tampok riyan ang kulturang Pinoy, mga iconic at authentic Filipino food at iba't ibang Pinoy-inspired performances. Bilang isang Filipino-Canadian, excited na si Michael sa pagbabalik niya sa Canada. Thankful naman siya sa mga patuloy na sumusuporta sa GMA Afternoon Prime series na Born to Shine. Marami pa raw dapat abangan ang fans mula sa serye. Tutukan yan Mondays to Saturdays, 2:30 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Bilang pakikiisa sa World Environment Day, Sustainable Gastronomy Day at Philippine Environmental Month, nagsagawa ng Kapuso ng Kalikasan Fair ang GMA Network. Katuwang ng Kapuso Network sa 2-day fair sa GMA Network Center ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kagaya ng Department of Agriculture na alok ay fresh produce mula sa local farmers ng Kadiwa Program. Namigay rin ang Bureau of Plant Industry at Department of Environment and Natural Resources ng libreng seedlings. Maaaring makakuha ang publiko ng libreng seedlings sa mga tanggapan ng mga naturang ahensya. Mayroon ding clothing donation drive, katuwang ang Quezon City LGU, kung saan makikinabang ang mga graduating college scholars at out-of-school youth. Kasabay ng 76th anniversary ng GMA, layon ng Kapuso ng Kalikasan Fair na isulong ang sustainable living at pagsuporta sa local farmers at green enterprises. Kuha ng dashcam ang lawak ng sunstorm na yan sa Shanghai, China. Ang motoristang may-ari ng dashcam patungo sa kinaroroonan mismo ng sunstorm. Ilang sandali pa, unti-unting lumabo ang visibility sa dinaraanan ng sasakyan. Nagkulay kahel na rin o orange ang paligid. Karaniwan ng sunstorm sa northwestern part ng China dahil malapit ito sa disyerto. Nailipat na sa Quezon City Regional Trial Court ang 3 kaso kaugnay sa missing sabongeros.
Alinsunod sa resolusyon ng Supreme Court on Bank, inilipat doon ang mga kasong kidnapping with homicide and kidnapping with serious illegal detention mula sa Regional Trial Courts ng Santa Cruz at San Pablo sa Laguna at ng Lipa, Batangas. Ayon sa Department of Justice, nairaffle na ang mga ito sa 3 branch ng Quezon City RTC. Inilipat daw ang kaso dahil sa security considerations at sensitive nature ng mga ito. Nasunog ang isang gusali sa barangay Talon-Talon sa Zamboanga City. Nagdulot ng makapal at maitim na usok ang nasunog na bodega for rent. Inabot ng halos kalahating araw bago naapula ang apoy. Isang trabahador sa gusali ang nagtamo ng mga sugat. Kabilang naman sa mga nasunog ang ilang sasakyan, mga panindang appliance at stocks ng school supplies na ibebenta sana para sa pasukan. Sa kabuuan, naabot sa mahigit 23 million pesos ang halaga ng ari-ariang nasunog. Ayon sa Zamboanga City Fire District, posibleng electrical short circuit ang sanhi ng apoy. Patuloy ang kanilang investigasyon. Kinukuha pa ang pahayag ng may-ari ng bodega. Patuloy ang pagiging ambassador ni Kapuso Prime Gem Bianco Umali sa isang NGO na nagtataguyod sa karapatan at kapakanan ng mga bata. Muli kasi siyang pumirma ng kontrata bilang ambassador ng World Vision Philippines. Dream fulfilled daw yan para kay Bianca na nag-ugat sa kanyang personal na karanasan at pagmamalasakit na turo ng kanyang lola. Present din sa contract renewal, sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo, Sparkle GMA Artist Center Assistant Vice President for Talent Management Tracy Garcia, at World Vision Philippines Resource Development Director June Godornes. This June, napili rin si Bianca na mag-represent sa Pilipinas sa Global 6K Run for Water ng NGO na gaganapin sa Seoul, South Korea. Busy rin ngayon si Bianca sa ilang projects gaya ng GMA Pictures animated film na Ella Arcangel. Is it safe to say na karamihan ng mga ginagawa ko ngayon are really personal projects? Projects close to my heart, projects that actually symbolize and signify where I'm at in my life right now. Yan ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Timo po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito ang GMA News, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.